Dito muna ho tayo, mga kababayan, kay Gibo Chodoro. Ang China talagang may interest. Ano daw, sabi ni DND Secretary, Department of National Defense. Naku, ito yung gustong posisyon ni Inday Sara dati, di ba? DND, Department of National Defense. Paano ho kaya kung sa kanya naibigay yung ano na yan, yung posisyon na yan? Tahimik malamang sa China. Ano po? Tahimik malamang sa West Philippine Sea, mga kababayan. Bakit? Kitang-kita naman natin si Inday Sara Duterte, hindi nga ho siya makapagsalita tungkol sa West Philippine Sea. Doon sa laban natin sa West Philippine Sea. Lagi kong sinasabi dito sa vlog ko na ito, kahit ilang beses mo pang kulitin si Inday Sara Duterte, imposibleng magsalita yan patungkol sa West Philippine Sea. Bakit po? Malilintikan sila. Malilintikan ho sila, mga kababayan. No? Pagpabor sa China, magse-say goodbye yung 2028 election, no? Sa pagka-presidente. Pagpabor ho sa Pilipinas, mapapagalitan naman for sure ni Xi Jinping sila, mga bossing. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, meron pong sinasabi dito si Gibo Chodoro na ang China daw po, kayo na po, sir. Ang China talagang may interest na pakialaman ang eleksyon dito. Obvious na obvious yan. At nakikialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan. Pero nasa dugo nila yan, mga kababayan. Hindi. Yun nga yung ipinapaliwanag ko sa inyo lagi, mga bossing, no? Ang China is, kumbaga, ang gagawin nila, magpopondo sila ng mga kandidato para yung mga kandidato na yon ay mismong magiging pro sa kanila. Mismong tutulong sa kanila kung paano nila mapapadali na magapi ang Pilipinas, mga bossing. Di ba? Idagdag na ho natin yung sinasabi nga ni Katrina Ponce Enrile na may pinupondohan ang China, no, na mga vloggers para sirain ang ating bayan. Para mismong etong mga tao na to ang umatake sa gobyerno. Para tayo mismo, yung mga kapwa natin Pilipino mismo, ang magpahina po sa ating bansa, mga kababayan. Di ho ba? China pa. Ganyan ang kanilang teknik. Maglagay ka ng tao doon, hayaan mong sila ang bumira sa gobyerno nila, hayaan mong magkagulo sila. Pagka mahina na yung gobyerno nila, saka tayo umentra, saka tayo sumugod. Walang laban. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Ngayon, may napapansin ba kayo kung sino yung mga palalaban, laging palalaban sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan? Comment nyo dyan sa comment section kung sino yung mga vloggers, no? Na nakikita nyong panay po vlog, tapos yung mga ibine-vlog nila, walang katotohanan para mapabagsak lang si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Comment nyo, dyan sa comment section. hindi rin natin maililihis ang non-state rogue actors, yung mga nagra-ransomware na kumikita ng mali sa paghuhuli ng mga data and information systems. Di ba? Madaming nahuhuli ngayon. Yung mga paikot-ikot po. Nung isang araw nga, di ba, sa banda yun, kung di ako nagkakamali, Comelec. Mga bossing. Ganyan ang labanan po. Ganyan po lumaban ang China, mga kababayan. Talagang pa-trader ho. Patingnan nyo nga si dating Pangulong Duterte. Ang tagal-tagal niyang inalagaan. Ang tagal-tagal niyang inalagaan si Xi Jinping nung panahon na siya ay nanunungkulan. Di ba? Tahimik. Tahimik. Yung West Philippine Sea, bakit to? Kasi sunod lang ho ng sunod yung dating administrasyon. Pag ang West Philippine Sea po ang pinag-uusapan, mga kababayan. Pag sinabi nila, ganito, tahimik kayo, tatakutin na ni dating Pangulong Duterte. Yung mga Pilipino, lalaban tayo? Kaya ba natin ang China? Gaganyan yan. May mga armas ba tayo na ipanlalaban sa kanila? Gaganyan yan. Yung mga kapwa naman natin Pilipino, oo nga no.
Ngayon ang ginagawa nila, mga bossing, ang naratibo ho nila, sasabihin, isinusuong tayo ni Bongbong Marcos sa digmaan versus China. Hindi ho, 'no? Ipinaglalaban po ng ating pangulo, ng gobyerno ng Pilipinas, ang karapatan po natin sa West Philippine Sea, mga bossing, 'no? Kaya po maingay ngayon diyan kasi hindi po ngayon pumapayag ang ating bayan na sila ay pasukin na lang ng pasukin yung ating mga teritoryo, mga kababayan. 'Di po ba? Isa pa sa natutuwa ako na nangyari ho, yung pagkakatanggal po kay Inday Sara Duterte sa NSC, National Security Council. Bakit? Ikaw na nakikita mo masyado silang malapit sa China na kalaban natin sa West Philippine Sea. Pagtitiwalaan mo ba yung mga gano'ng tao? Hmm. Ikaw na marinig mo ang ating pangulo, ang unang ginang at ang pinsan ng pangulo, pinagbabantaan, nakikitilin ang buhay 'pag may nangyari daw kay Inday Sara Duterte. Oh, magtitiwala ka pa ba? Tapos ano, pagkatapos nun, nag-utos, humarap sa mga interview si Inday Sara Duterte. Ano sabi niya? Nag-uutos, "Kailangan ipasa niyo sa akin, i-submit niyo sa akin yung mga minutes of the meeting, 'no, ng National Security Council." Ipapasa mo pa? Buti na lang po hindi pinansin ng ating gobyerno, hindi pinansin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi din ibibigay 'yun, mga kababayan. Baka mamaya pagkapasa, "O eto, yung aming mga pinag-usapan dito sa National Security Council." Baka mamaya ibato 'yan ni Inday Sara Duterte doon sa China, 'di po ba? Matutuwa nun ang China, mga kababayan. Ay naku po, Lord. Minsan po yung sinabi ni Catrina Ponce Enrile, sila po ang iniisip ko diyan, 'no? Sila po yung iniisip ko, mga kababayan. Pero bagay halata naman, galawan naman nila, talagang pro-China na pro-China ho. Biruin mo yung isang senador na tumatakbo, tinry na isaksak sa isipan natin na walang West Philippine Sea. There is no such as West Philippine Sea. Kaya lang ho, naging negatibo yung resback sa kanya ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Kaya ho, ayun, bumwelta agad. Napa-stop napahinto. "Uy, saglit lang. Hindi ko ine-expect na magagalit sa akin ng mamamayang Pilipino." O biglang ang tinutukoy niya na lang daw ho, mga bossing, yung pangalan na West Philippine Sea. Hindi daw muna dapat gamitin kasi hindi nakatala, mga kababayan. Sabi naman natin, kapag ipinatala mo 'yan, 'no, kailangan sa umpisa pa lang tayong mga Pilipino, alam natin 'yan na yung tawag, 'di po ba? At tinatanggap natin na 'yun yung tawag natin mismo. Oh, ngayon po ano ang resulta, mga kababayan? Ang Google po, 'di ba, inilagay na din sa mapa ng Pilipinas yung pangalan na West Philippine Sea. Ngayon 'pag nagpatala tayo ngayon, ano sasabihin? Oh, Google nga po, ilinalagay na nila yung pangalan as West Philippine Sea. Mas mapapadali ho, mga bossing, 'di ba? Mas mapapadali. Anyway,